Okay. Dahil special episode 3370, 3371, and 3372. Tanungin natin, no? Ang baraha ng mga puno, espiritu ng mga puno, kung ano ba yung mga dapat nating matutunan, dapat nating pakatandaan, baguhin, iwasan, no? Pero general reading ito, kung gusto nyo magkaroon ng mga specific readings towards you, o di magpa-private reading kayo, di ba? Ganun lang naman yon. Tapos, doon sa mga, tawag na to, yung mga basta, mamaya na, kukuha muna ako dito ng 3. Una, confusion. So, siguro, ano kayo, hirap na hirap magdesisyon. Pangalawa, ay, be spontaneous. So, ibig sabihin yung iba, stagnation. And pangatlo, ay, go within. Okay. So, ngayon, di ba? Kasi ang grabe. Okay. So, siguro ganito yon. Kasi kapag dito natin itinapat yan, no? Ayan. Di ba? Magkatulad siya. Kasi una, sa daily episode sinabi, rebirth. Di ba? Kapag nag-rebirth ikaw, ibig sabihin, magbago ka. Yung pangalawa, yung special episode, yung unang bumagsak is confusion. So, ibig sabihin, hindi ka pa gaano ka-convince sa sarili mo kung magbabago ka ba or mananatili ka na mag-hold on sa past at umasa. Di ba? Kasi may mga taong sasabihin nila, move on ka na. Di ba? Pero ang sinasabi ng puso mo, hang on. Di ba? Ay, yung utak mo, move on, yung puso mo, hang on. So, di ba, ganun yon. So, pero, along the way, kapag nag-decide ka na mag-move on ka, baguhin mo sarili mo, then you will have this prosperity. Kapag yan nakuha mong prosperity, ang ibig sabihin ni universe dito sa special episode is you have to be spontaneous. So, kapag alam mo at ramdam mo, nakikita mo, na yung taong kasama mo ay masaya ka, no? Masagana, nakakamtan mo yung katahimikan, yung baliktad sa mga bagay na nakakarindi, toxic, may mga ganon, di ba? Ngayon, nasa gitna ito. So, kung na-prove mo sa sarili mo na itong taong ito, masaya ako, may peace of mind ako, nire-respeto ako, at etc. Sinasabi niya dito, be spontaneous. Yung pangatlo is go within. So, ibig sabihin, siya ang buhay mo. Di ba? Yan na yan. Kasi, kung ang isang relasyon ay laging puno ng away, laging kinakapos sa sustain or basic needs or lahat ng problema na meron kayo, ibig sabihin, hindi kayo ang para sa isa't isa. Kahit sabihin ng ibang tao na magstay kayo kasi kinasal kayo. Magstay kayo alang-alang sa anak niyo. Magstay ka for what? Kaya mo bang manatili sa tabi ng bawat isa kahit wala ng pambayad sa bills, wala ng prosperity, wala ng lahat? 'Di ba? Kasi kung alam ng panahon, pagkakataon, alam ng Diyos at alam natin na siya yung swerte mo, hindi ka mamalasin. Kapag sinabing swerte, hindi lang naman kasi sa pera eh. 'Di ba? May mga mag-asawa, magnobya, magkaklase, magkaibigan, magkatrabaho, kahit anong pares ang meron. Hindi lang siya maswerte sa pagmamahal. May mga taong maswerte sa respeto, inaalagaan sila, no? Yung pinapahalagahan sila. Ang daming tao na maraming pera, never nilang naramdaman na may taong concern or nagpapahalaga sa kanila. Isa doon is, kung alam mo or napagtapos ka ng mga magulang mo, and then, yun na, di ba? Gumanda ang buhay mo. Tapos ito, dumating sa punto na yung magulang mo hindi na kayang maghanap ng pera, hindi na kayang magbanat ng buto. Hindi naman sinabi ng magulang mo na akin na lahat ng sahod mo, akin lahat ng income mo at ari-arian. No. Bigyan mo siya ng sapat na panahon para makasama mo siya hanggang sa dulo at huling hininga niya.
Yun ang isa sa tinutukoy kong prosperity. And aside from showing the love with your parents, your other siblings, and other people, that was the biggest gift that you can provide and show them how thankful you are sa buhay na meron ka ngayon. Kaya dapat mong balikan yung mga taong naging bahagi ng journey mo tungo sa tagumpay. Pero kapag alam mo na yung tao na yan is toxic, hiwalayan mo, talikuran mo. Kasi that person is dragging you down. Instead of going within, which is the third card, tungo sa kagandahan ng buhay mo, hinahayaan mo siyang i-control ka o ikulong ka. Which is pagdadamot niya sa sayo, sa sarili mo, para maging masaya ka, maging kontento ka. Kasi, halimbawa, yung mga anak, no? Kapag ayaw ng anak, yung mga kurso na gusto ng magulang, nagre-rebelde. Pero meron naman mga mababait na anak na pinagbibigyan ang magulang sa mga kurso. And once they were able to graduate and pass the board exam, may kilala at may client ako ang sinabi, ayan, ma, sinunod ko na, gusto mong maging engineer ako tulad ni Papa. Tapos meron isa gusto mong maging guro tulad mo. Sinunod nila. And then, nagtuturo na sila doon sa school, di ba? And then yung isa nasa field, nagpa-project na. Pero, yung love of music and dancing and sports, which is the primary love sana nila, kung saan gusto nilang mag-excel, 'di ba? Kasi merong mga magagandang talent na ang akala ng magulang ay hindi mapapakinabangan. But you have to go back to the bottom line. Hindi siya ibibigay ng Diyos at ni universe at ng mga elements kung hindi siya magagamit sa future. Diba? Kung natatandaan ninyo yung evolution ng sasakyan, iba yung 1950s, 60s, 70s onwards kesa model ng 2024. Ganon din ang tao. No? Kung walang instant foods way back, then now, lahat nandoon na sa instant. Kasi nagmamadali na tayo and we're just saving time. Kasi ang buong akala natin, kakapusin tayo sa oras. Pero yung hindi natin na-realize is, once we're able to natanggap natin yung pagbabago, and then we do have the prosperity, nakalimutan natin i-enjoy na sumabay lang, no, sa agos ng buhay. Huwag kang magmadali. Kasi lahat yan, may frequency, may energy, may span, may time frame, may lalim, may taas, lawak, etc. May mga ganun. So, you have to, you have to respect whatever experience or chapters, kahit sabihin mo na, yung chapter na yun, ikakamatay mo na, di ba? Okay lang yun. Kasi, ibig sabihin, patapos na. Di ba? It's either, kung tanggap mo na patapos na yung problema mo, magkakaroon ka ng panibagong chapter. Pero kapag sinabi na patapos na at hindi mo kakayanin, yung iba kasi suicidal. So, kaya sila nawawala sa mundo. Di ba? But if you're able to finalize and choose correctly, this confusion sa special episode natin, will stop right there. And then you just have to be spontaneous dito sa positive and you go within the world that is really meant for you. Ganon din sa pag-ibig. So, wag mong ipagpilitan ang sarili mo kung hindi ka napapansin ng tao. Kung hindi ka niya pinapahalagan, then let go of that person. Ang dami pa namang bakante, di ba? Or sabihin natin, even if you are married, no? And there are children, hindi maganda na makikita ng mga anak niyo, ibangayan niyo araw-araw, tapos masasabihin nito, lagi kayong nagsusumbatan kung sino may pagkakamali, may pagkukulang, di ba? Dalawa naman kayong nagkasundo magsama at magpakasal. Okay?
So we go with other episode, English.